Sinabi ng ilan, ang pagkakasal ay ang tanging pagkakataon sa buong buhay na maaari mong pumili ng pamilya. Ngunit hindi ako may oportunidad na iyon. Ang buhay ko, mula simula hanggang dulo, ay isang bilog ng lantian. Tingnan mo kung paano ka pa makakatakas. Huliin mo siya. Noong ako'y 18 taong gulang, pinilit ako ng aking tunay na ama. Napakasalan ng isang matandang lalaki. Bitawan mo ako. Tanggapin mo na, wala ka ng pag-asa, hindi ako babalik sa'yo. Magbigay ka agad ng delivery kay Ginoong Zhang. Naghihintay na agad si Ginoong Zhang. Si Rawesto, hindi pa sumusunod. Pumahanda kang tumigil. Noon, naniniwala akong tapos na ang buhay ko. Pumahada. Hindi ko anakalin. Ako. Makakaharap ko siya. Tumigil ka. Batang ito, huwag makialam. Lumayas ka na. Pinapalayas mo ako. Ikaw ang kaklase niya, di ba? Dapat mong parusahan siya ng mabuti. May dugo sa kamay niya. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman kong siya ang nagligtas sa akin. Diyos. Umalis ka. Anyi, maghintay ka lang. Hindi si Anwoki ang sisuko sa akin. Ang tanging tao na maaaring protektahan ako ngayon, ay siya. Ji Lindong. Siya ang paborito ng paaralan sa Trina High School. Kung kaya niyang protektahin ako palaging, hindi na ako mag-aasawa. Sandali. Makinig. Nabalitaan kong kumukuha ka ng proteksyon. Pwede mo bang protektahan din ako? Pwede mo bang protektahan din ako? Kilalang kilala mo ako. Ikaw ang bully sa ating 3 klase. Bakit ka pa manghihingi ng 20 na piso? Para kang nanghihingi sa pulubi. Ngunit ito lang ang pera ko. Ji Lindong. Pakiusap, tulungan mo ako, okay ba? Kung hindi mo ako matutulungan, pinapakasal ako ng tatay ko. Ayokong ikasal sa matandang lalaki. Pakiusap, tulungan mo ako. Yung kanina. Ikaw yun, tatay. Sige. Ipoprotektahan kita. Pero, hindi sapat. Kaya, gamitin mo na lang ang sarili mo. Noong araw na iyon, inialay ko ang aking unang halik sa aking Diyos. Hinihiling na protektahan niya ako. Ngunit, nalaman kong ako ay nagkamali. Sa mundo, talagang, walang Diyos. Tanging walang katapusang kailaliman. Ang mga nanakit sa iyo, dapat mamatay. Ikaw ang aking. Hindi ko papayagan ang sino man na apiin ka. Sa hinaharap, pakakasalan kita. Ji Lindong. Kung makita mo ang akin ngayon, ano ang may isip mo?
Ji Lindong. Ji Lindong. Bakit siya nandito? Ako talaga, napalibot na akong tumakas sa kanya. Ano kayang kulang sa akin, para sa'yo? Bakit ka pumayag na umalis? Bakit? Dahil natatakot ako sa iyo. Oo. Ikaw ang nagligtas sa akin. Pero ang paraan mo, masyadong maliugo, natatakot ako. Alam mo ba? Ngayon, lahat ng mga kaklase sa paaralan, umiwas sa akin. Pati ang mga guro natatakot sa akin. Walang pakialam sa mga tao. Sapat na ang mundo mo ay kasama ako, pero hindi ako yung bilanggo. Ji Lindong. Nagpapasalamat ako na nailigtas mo ako. Pero mayroon din akong sariling buhay. At kailangan kong bumalik ngayon. Ji Lindong. Pakiusap. Pakiusap, pakawalan mo ako, okay ba? Nagmamalimos ako sa iyo, pakawalan mo na ako. Umalis ka. Umalis ka sa harapan ko. Ayaw ko nang makita ka. Umalis ka. Hindi ko akalain na nagkamali ako. Inakala mong siya si Ji Lindong. Naging nakakita siya kay Ji Lindong. Gayunpaman, ang lalaking ito rin ay may apelyidong Ji. Ang pangalan niya ay Ji Sihan. Isa siyang anak ng pinakamayamang pamilya sa Beijing. Mag-iisang anak na tagapagmana ng Ji clan. Sa mata ng lahat. Siya. Isa rin siyang nakakatakot na nilalang. Lapit. Pumunta dito. Ang kanyang boses. Parang kay Ji Lindong talaga. Anong pangalan mo? Gusto mong kunin ang alaala ng nanay mo, di bale, ipakasal mo si Roro sa pamilya Ji. Kung magbubunyan ka lang, ang tunay mong pagkakakilanlan. Sige, sira ang lahat ng alaala. Binuhusan ko ng abo ang libing mo. Narinig ko na si Ginoong Ji hindi lang pangit, kundi nagkakagyera kapag nagsiselos. Isang taong may sakit sa utak na pumatay. Ate, sana makapagtagal ka pa sa pamilya ni Ji, hanggang maaari mong mabuhay. Anru. Anru. Parang hindi siya naniniwala sa akin. Parang hindi niya ako pinaniniwalaan. Ang halik na ito, para bang pamilyar na pamilyar. At si Ji Lindong. Parang, sinasabi ko sa iyo, pakawalan mo na ako. Huwag. Sinasabi mong huwag. May silbi ba? Medyo marumi ako. Gusto kong maligo. Maaari bang ipagpatuloy? Oo. Ang lalaking ito ay nakakatakot. At saka, nakikita ko siya. Lagi kong naiisip si Ji Lindong. Ngunit, upang mabawi ang alaala ng nanay ko. Anong klaseng hukbo ng apoy, kahit anong pagsubok. Annie. Inintay kita ng 6 na taon.
Hindi ka makakatakas. Pasensya na, Ginang. Narito kami para paglingkuran ka sa paglilinis. Nakatakot ka namin. Pasensya na talaga. Ayos lang. Ayos lang, pumasok na kayo. Sige. Mrs., ako na ang mag-aalaga sa'yo. Hindi na kailangan. Oo. Ako na ang bahala. Kung kailangan niyo po, sabihin niyo lang sa amin. Marahil. Ito na siguro ang tadhana ko. Talagang inaabangan ko ito. Saan siya pumunta? Ginang. Kakatapos mo lang maligo, nauuhaw ka ba? Ito ay gatas na inutos ng Ginoo para sa iyo. Inihanda namin ito para sa iyo. Ito ay utos ni Ginoo G. Oo, Ginang. Itong gatas, kapag lumamig, hindi na ito masarap. Magmadali kang uminom habang mainit. Ginoong may bahay, talagang mabait sa iyo ang binata. Hindi ko pa kailanman nakita na nagmamalasakit siya sa iba. Nasaan si Ginoong G? Sinabi ng binata na baka hindi ka sanay sa unang araw mo sa pamilya ni, kaya hayaan kang magpahinga ng mabuti sa isang gabi. Bukas, tiyak na makakasama ka ng maayos ng binata. Matutulog na ako. Mauna ka na pumunta sa ibaba. Oo. Si Gino ang tao. Hindi pala kasing masama ng iniisip ko. Nakakatulog bigla-bigla ako, bakit? Ani, narito ka na naman sa tabi ko. Gino. Masashock. Tumingin. Wala siyang ginawa sa akin. GC-han. Talagang kamukha niya si Jilindong, pati boses. Sa ilalim ng mask niya, ano ba talaga ang hitsura niya? Anong gusto mo gawin? Ako, sadyang gusto kong makita. Paano ka nga ba nakikita? Tignan mo ako. Hindi ba natatakot na ang mukha ko'y susulatan ka? Kasintahan tayo. Kailangan kong malaman kung ano ang itsura mo.
Hindi maganda ang pagiging sobra sa curiosity. Dahil ayaw mong matulog. Gagawa tayo ng dapat gawin. Hindi, may iba pa akong gagawin. Bagsik. Actually, hindi ko alam kung ano ang hitsura niya, wala namang pakialam. Kung nandito na, dapat lang na maging kalmado, walang dapat ikatakot. Ito. Ito ba ang hair tie na gamit ko noong high school? Hindi ito. Ito ba ang hair tie na suot ko noong high school? Lindo, anong ginagawa mo? Maraming tao ang nakatingin. Bahala na, basta nakatingin lang sila, kasi naman, ikaw ang girlfriend ko. Ayaw ko. Sabi nila, kapag may suot na panluwit, may girlfriend na, ganito. Nagmamay-ari na to. Nararamdaman ko. Ito ang sinagdak ko. Sinaktan ngunit ni G. Lindo. Pero bakit nasa may GC-han ito? Baka si GC-han ay... Sino ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ako si GC-han. Bakit? Pagkatapos pumangon, hindi mo na ako nakilala. At itong hair tie. Gusto mo ba ito? 우리가 걸었던 이 길을 나 홀로 걸어보면 우리의 시간이 신눈에서 Ganda talaga. Ito na nga. Mag-wait. Gusto kong tanungin. Saan ka nito galing? Ibinigay sa akin ng iba. Hello. Tatay. Annie. Magbabalik ka lang ng ilang sandali, ilalagay ko sa iyo ang relihiya ni nanay mo, An Hokiang. Nagsimula siyang ibigay ang relihiya ni nanay ko. Mag-usap. Anong nangyari? Ayaw mo na ba? Gusto ko. Babalik ako agad. Tatay. Yung mga alaala. Hindi mo na ba yun naibenta? Sandali. Ano ang ibibigay mo kay Anying? Hindi ko talaga planong ibigay sa kanya. Huwag mo akong kalilimutan. Ang pamilya ni Gang palaging hinahanap si Anying. Kung sakaling malaman nila, ipinang-asawa ko si Annie kay si Jing. Sige, magiging wala na tayong lahat. Ang patay lamang ang makakapagtataguyod ng lihim. Nasa daan si Annie papalapit, nakaharap sa panghihimasok ng mga salarin. Siya ay labis na naapektuhan, nawalan ng pag-asa at nagpakamatay. Hindi ba ito makatwiran? Makatwiran, sobra pa nga. Nagpadala na ako ng tao sa dulo ng eskinita para hintayin siya, basta't maglakas loob siyang dumating. Huwag na siyang umasa na makakabalik ng buhay. Ginoo G. Tayo. Bakit natin kailangang lihim na sumunod sa misis? Gusto mo bang umuwi kasama si misis? Sabihin mo na lang sa kanya ng direkta, huwag magpaligoy-ligoy. Sige lang. Oo. Sinabi ni Jisihan. Ang bow ng iba daw ang ibinigay sa kanya. Pero ang bow na ito ay ginawa ko sa kamay ko. Walang pangalawang bow na ganyan sa mundo. Anong sinasabi mo ba? Ito ay ibinigay sa kanya ni G. Lindong. Ngunit si Jisihan, paano niya nakilala si G. Lindong? Gina, nakarating na tayo. Pitong taon na.
Ito ang unang beses kong bumalik dito. Noong mga panahong iyon, nandito lang ako. Nakilala si Ji Lingdong. Ji Lingdong. Salamat sa pagprotekta sa akin. Huwag mag-alala, hanggang nasa paningin ko. Walang makakapangahas manakit sa'yo. Sa isang iglap, nakahiwalay na ako kay Ji Lingdong, 6 na taon na. 너의 그림자 Maliit na prinsesa. Lumapit ka. Samahan mo ako. Mag-enjoy tayo ng mabuti. Mangarap. Sundan mo ako. Sino ang unang sumubok na mahabol, yun ang magiging pasalubong. Si Ji Lingdong ay tumulong sa akin 7 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, sino pa ang makakatulong sa akin? Direktor G. Direktor G, tulungan mo ako. Bata, magsimula ka nang umalis. Sinasabi ko sa'yo, huwag makialam. Paalisin mo ako. Naghahanap ka ng gulo. Lahat ng ito ay tila pamilyar. Parang ako. Bumalik sa malamig na gabi ng Niebe 7 taon na ang nakalipas. At siya, talaga bang siya yung taong nasa alaala ko? Natatakot na ganito. Huwag kang mag-alala, sa loob ng aking paningin. Basta't nasa aking paningin, walang may gag-apang nasaktan ka. Sinong tatangkang manakit sa akin? Mamatay ka, mag-ingat. Ji Lingdong. Ji Lingdong. Kung natatakot ka, huwag makinig. Ji Lingdong. Paano ka nandito? Ano ang tawag mo sa akin? Ji Lingdong. Tumingin ka ng mabuti. Hindi ako si Ji Lingdong. Ako ang iyong asawa, si Ji Sihan. Ngunit, walang pero. Imbes na mag-alala tungkol dito, mas magandang mag-isip ng mabuti. Sino ba ang mamamatay sa iyo ngayon? Sino? Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Ang Wokyang. Sila, pinagsamantalahan ko yung babae, tapos pinatay ko siya. Ang Wokyang. Bilangin mo ang oras, dapat si Anyi. Wala na sa ngayon. Ngayon ay mabuti na to. Wala na ang panganib mula sa pamilya ni Gong. Ang daang libong pera ng hangin mula sa pamilya ni Ji. Lahat ay natin na. Sobrang ganda nito. Ang bobo ni Anyi, kayang-kaya niyang mamatay. Ngunit, tama rin naman nating ginawa sa kanya. Ibigay mo siya sa 5 lalaki. Paglingkuran mo siya ng maayos. Namatay siya. Sana ay namatay siya sa saya. Ayos na, huwag nang banggitin ang malas na bagay. Mamaya, tayo'y bababa. Kakain tayo ng masarap. Sige, tatay. Gusto kong bumili ng Porsche. Yung bag na bagong inilabas ng Hermes. Gusto ko rin. Bibili. Anyi, bakit ikaw? Ginoong G. Narito ka na lang matakot.
Sige na, gusto mo ba mamatay? Gino. Nabigong ako. Ikaw, patawarin mo ako. Nagising ko ako. Ay, patawarin mo na lang ako. También wala akong maisip ng iba. Sabihin mo pa, pinakasalan na kita kay Ginoong G para maginhawahan ka na. Ano pang sama ng loob ang natitira mo? Hayaan mong maginhawahan ako. Hayaan mong maginhawahan ako. Nagpadala ka ng mamamatay tao. Ninaira mo ako. Patayin mo ako. Kung ito ang swerte para kay Andrew, gusto mo ba? Bakit mo sinasama si Ruru? Hindi ka ba walang ginagawa ngayon? Sinasabi mo bang mamatay na lang ako para maging may problema? Bakit? Bakit? Bakit mo ako Gina ganito? Hindi ba ako ang anak mo? Bakit? Ikaw ay isang walang hanggang. Hindi ka talaga ang aking anak. Ikaw ay isang walang hanggang. Hindi ka talaga ang aking anak. Hindi kita anak. Tama. Alam ko na medyo sobra na ako sa pagkakataong ito. Medyo labis na iyon. Pero, pinabayaan kita ng maraming taon, di ba? Hindi mo ba ako kayang patawarin kahit isang beses? Tama na. Ibinigay ko sa iyo ang abo ng nanay mo. Ayos na ba iyon? Ang daming kasalanan mo na ginawa. Naniniwala kang ipinagbigay mo na ang abo ng ina ko sa iyo, ay sapat na para maging lahat ng bagay. Gusto kong ipagkanulo mo sa akin ang ina ko. Mag-ihanda. Magsiilang. Ano? Ipagkanulong ko ang dating alipusta na yan. Imposible. Hindi matibay. Basta mamatay. Matibay. Saan mo itinago ang abo ng nanay ko? Ito. Hindi ko maalala agad. Baka maupo muna kayo at mag-inom ng tsaa. Bigyan mo akong panahon. Nag-iwan ka ba ng abo ng nanay ko? Anong sinabi mo? Hindi itinapon. Pakipag-isipan mo muna. Ihatid mo sa akin. Ihatid mo. Saan? Tatay. Nandito. Nandito, nakalagay sa loob ng cage para sa aso ang isang bahay. Nanay. 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 Pinagsalahan kita, ina. Nanay. Huwag kang mag-alala. Siguradong. Babawi ako at aayusin ko ang lahat para sa'yo. Lumuhad ka. Lumuhad ka at magbigay galang sa nanay ko. Humingi ng tawad.
Lumuhod ka at magbigay galang sa nanay ko. Humingi ng tawad. An Wokyang. Talagang wala kang puso. Ganoon kabuti ang nanay ko sa'yo. Ikaw naman. Nambubugbog ka, nangangalo niya. Kahit na pagkatapos niyang mamatay, hindi siya mapakali. At ikaw, utang ng nanay mo. Ikaw ang dapat magbayad. Yumuko. Patuloy na yumuko. Walang tigil. Gusto kong ipaalala sa inyo. Ang utang ninyo sa nanay ko, kailangan ninyong bayaran lahat. Tumama. 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 Nanay. Sa wakas nakahinga na ako ng maluwag para sa'yo. Mag-alala ka. Siguradong makakahanap ako ng paraan para maibalik ang mga alaala mo, muling mahanap. Nilaglag nila sila. Itapon sa basurahan. Oo. Patawarin mo kami, Ginoong G. Ginoong G. Bitawan mo ako. Ginoong Gong, ikaw, paano ka pumunta dito? Gongzong. Gongzong, ikaw, paano ka pumunta dito? Narinig kong kasal si Annie. Sa pamilya ni G. Ito, Gong, Ginoo, hindi ito kasalanan ko. Lahat niyan si G Sihan, siya yun, pinilit niya ako. Ipakasal si Annie sa kanya, at gusto pa niya, paraan ng pagpapakasal. Pinipilit akong, itago sa iyo, ayaw ko sanang gawin ito. G Sihan, oo siya nga. Pumatay. Tatay. Annie. Ako ang magpaparito talaga para makita kita. Magkakita tayo ng madaling panahon. Gatonggo. Salamat sa pagtulong sa akin, sa pagkuha ng abo ng ina ko. Salamat din sa iyo. Sa pagtulong sa akin na maalis ito, MM. Talaga bang hindi siya si G Lintong? Kasing itsura niya si G Lintong. At inilarawan niya ako tulad ng 7 taon na ang nakalipas, at iniwan ang aking hair tie, pa rin. Hinawakan niya pa rin ako. Kaninang sinabi ni Ang Wokyang at ni Anru, na ako si Annie, pero si G Sihan ay hindi nagulat, kaya... Sa totoo lang, walang pagpapalit ng kasal, di ba? Sino ang gusto mong pakasalan? Palagi akong nandito. Hindi si Anru. Alam mo nang matagal na ako si Annie, at ikaw ay si G Lindong. At ikaw ay si G Lindong. Sabi ko na, hindi ako si G Lindong, ngunit kamukha mo siya. Mayroon kang gawang kamay kong hair tie, at sinabi mo ang parehong salita 7 taon na ang nakararaan, pati na rin ang paghahanap ng paraan upang pakasalan ako. Annie, huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili mo. Sasabihin ko ito nang huli na, ako si G Sihan, tungkol sa sinasabi mong G Lindong. Patay na siya matagal na. Patay na siya matagal na. Anong sinabi mo? Si G Lindong, patay na siya. Nagkaroon na ng 6 na taon siyang patay. Anong kalokohan ito? G Lindong, huwag mo akong ipaglaban. Wala kang paniniwala, tama ba? Anong ginagawa mo?
Dudulog kita sa bangin ni Jilindo. Paano pwedeng mamatay si Jilindong? Paano pwedeng mamatay? Paano pwedeng mamatay? Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bitawan mo na. Hindi ka ba palaging nagdududa? Hindi pala namatay si Jilendong. Mag-ingat kang magtingin. Jilendong. Totoo pala siyang namatay. Totoo pala siya. Satisfied ka na ba ngayon? Bakit mo kaya iyong umiiyak? Hindi ka ba naging tahimik kay Jildong noong una? Ngayon siya namatay. Tumawa ka na. Hindi ako kaya. Ayaw kong mautas siya. Ngunit siya ay dahil sa iyo ay namatay. Dahil sa akin. 6 na taon na ang nakalipas. Namatay siya sa harap mo. Tinulungan ka niyang pigilan ang mga gustong pumatay sa iyo, at ikaw. Anong ginawa mo? Jilindong, hindi ka ba nagsabi na palalayain mo ako, Annie? Bumalik ka. Hindi na ako babalik. Huwag ka na rin sumunod sa akin. Wala akong kinalaman dyan. Wala rin akong kinalaman dyan. Ganyan lang. Namatay siya noong gabi ni 6 taon na ang nakalipas. Nang madiskubre ng pamilya ng G. Binilangan siya ng 16 na saksak. Pero bago siya mamatay, ang iyong pangalan ang lahat ng sinasabi nila sa bibig nila. At lahat ng ito ay dahil sa iyo. Huwag ka nang magsalita. Hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging ganito. Hindi ko alam. Jilindong, Jilindong. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na magiging ganito. Hindi ka ba nagdududa sa akin? Bakit mayroon ito? Dahil hanggang sa kamatayan, si Jilindo ay dinala ang saging na ito, ngayon. Ibalik mo na sa akin. Jilindong. Jilindong. Ibalik mo sa akin ang hair tie. Isuot mo ito. Baka pagtawanan ka ng iba. Sino ang may lakas ng loob na pagtawanan ako? Ito ay tinatawag na pag-apruba. Ikaw ay akin. Ako rin ay iyo. Jilindong. Jilindong. Ginoong G. Bakit mo niloloko ang ginang? Ang katawan niya ay talagang
Ninyo. Annie. Annie. Tawagan ang doktor. Tawagan ang doktor. Hindi pa dumating ang doktor. May lagnat si Annie. Malapit na tayo. Nasa daan na tayo. Jilinyo. Nandito ka na. Bumalik ka na ba para saktan ako? Bakit mo ako iniwan at iniwasan? Saktan mo ako. Bakit ang walang puso? Pero wala akong magagawa. An Guoqiang. Si An Guoqiang ay inalis ang puntod ng nanay ko. Hawak ang abo ng nanay ko. Pinipilit akong bumalik. Narinig ko ang sinabi mo. E paano kung malapit na akong mamatay? Ngunit si An Guoqiang ay nakikipagbanta sa akin roon. Siya ay pinipilit kong huwag mo akito pansinin. At wala ring kaugnayan yan sa akin. Pinipilit akong mag-hang up. Hindi ko alam na napakalaki ng iyong sugat. Sisisihin kita. Wala akong lakas ng loob na lumaban. Sana'y akin ang kasalanan. Sana'y akin ang kasalanan. Pasensya na. Ako ang may kasalanan sa iyo. Ako ang may kasalanan sa iyo. Kaya, hindi mo sinasadya na umiwas sa akin. Ako ang nagkamali sa iyo. Saan pa ako makatatakas sa aking buhay? Alam kong ikaw ang kailaliman. At handa akong masangkot dito. Kaya nitong 6 na taon. Itong 6 na taon ay puot ko sa iyo ang mali. Walang anuman. Jilindong. Maaari mo akong kamuhian. Annie. Annie, Ginoong G, dumating na ang doktor. Ginoong G. Ginoong G. Anong nangyari? Kakatapos ko lang malaman. Naiintindihan ko na si Annie, hindi niya ako kailanman iniwan. Ngunit pinabayaan ko siyang magdusa, galit ako sa kanya, at pinagdaraanan niya ang napakaraming sakit. Ano? Kailangan bang sabihin sa ginang ang katotohanan? Sa totoo lang, hindi ka namatay, at dahil sa kanya kaya. Ano ang silbi ng pagsasabi nito? Malapit na akong mamatay. Ayos na rin ito. Para tanggapin niya ang katotohanan ng mas maaga, ngunit ganito. Napakamasakit para sa'yo, walang anuman. Basta't masaya siya, ayos lang. Ginoo, siya ay nakaranas ng labis na stress, hindi na kayang tiisin ng kanyang isip, kaya nagresulta sa mataas na lagnat at pagkahimatay. Kailangan mong mabuti mong kumain ng gamot at magpahinga. Huwag na huwag kang makaranas ng ganyang stress pa. Annie. Pasensya na. Jilindo. Jilindo. Narito ka na. Hindi siya si Jilindong. Si Jilindong. Patay na siya. Ano ang pakiramdam? Halika. Inumin mo ang gamot. Ayaw kong uminom. Halika.
Bakit ka umiiyak? Nagdadalawang isip ka pa rin ba tungkol kay Jilindong? Ginoo G. Pwede mo ba akong ikwento pa tungkol kay Jilindong? Tungkol kay Jilindong. Bakit? Bakit? Dahil na-discover ko na. Wala pala akong sobrang pagkakaintindihan sa kanya, hindi ko alam kung susunod siya sa akin patungo sa kamatayan, at hindi rin. Hanggang sa huling hininga niya ay nanatili pa rin ang saging na sinuot niya mula sa akin. Talaga. May nakalimutan pang journal si Jilindong, at bawat letter dito ay tungkol sa iyo, o diary. Pwede mo bang ipakita sa akin ang iyong, magbigay ka ng tingin, Ginoo G, pahiram na lang naman. Oo, ngunit walang libreng almusal sa mundo. Gusto mo ng diary. Kailangan mong ipakita na nasisiyahan ako. Pwede ba ito? Hindi pwede. Anong gusto mong gawin pa? Gusto kita. Gusto kita. Kainin mo na ang gamot. Ano? Paano pa kaya kung magdagdag pa ako ng ibang rekomendasyon? Kainin ko na lang ito ngayon. Pupunta ako para kunin ang iyong diary. Ito ay isang pahina ng diary. Kung magandang ipakita mo ang iyong sarili, maaring ibigay ko pa sa iyo ang isa pang pahina. Ang diary ni Jilindong, lahat ay tungkol sa akin. Siya. Ano ang isinulat niya? Masyadong payat si Annie. Sobrang payat na nakakasakit, pero ano man ang dalhin kong pagkain sa kanya, laging tumatanggi siya sa pagkain. Nagtataka ako tungkol dito, kaya't nag-research ako. Sabi nila gusto nilang gamitin si Andy para sa eksperimento. Gustong makita kung talagang matatakot si Andy, na hindi kumain, o baka talagang mamatay sa gutom. Ito ang nangyari. Yung mga nangbuli sa'yo, mamamatay lahat. Kaya pala ganito. Walang kamalay kay Jilindong, sa kanilang lakas. Kaya pala ganito. Walang kamalay kay Jilindong, sa kanilang lakas. Pagkatapos, si Jilindong ay nagdadala ng pagkain araw-araw para sa akin. Pinipilit akong kumain. Noon pa nga akong naramdaman na siya ay sobrang kapalit at kapalit. Narito. Takot siya na makaranas ako ng anorexia. Wala akong kinain ngunit isang araw, magkasya na lang akong kumain ng kaunti. Hindi ako gutom. Ginawa ko ito para sa'yo. Tama bang hindi mo ito kainin? Kaya't inumin mo ang gatas. Anong nangyari? Mula sa araw na iyon, ang pinakamimithi ko ay ano ang pinakamimithi ni Jilindong? Pinakamimithi. Si JC Han. Pwede mo bang ibigay sa akin ang likod na pahina nito? Ano man ang ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Sana'y maawa ka. Gutom na ako, parang mamamatay na. Ano pang iniisip na tala-arawan? Narito na ang mga pang-overnight na pagkain. Oo.
Ayaw ko munang kumain. Maaari mo bang ibigay sa akin ang huling pahina ng diary? Kanina, sinabi mong susundin mo ako sa lahat. Ngayon, ang bilis mong tumutol. Kumpletuhin mo lahat ito. Ibibigay ko sa iyo ang diary sa likod. Kumpletuhin mo silang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang diary sa likod. Kakain ako. Kakain na ako ngayon. Andy. Ito ang unang beses mo. Sadyang gustong malaman ako. Ano ba ang pinakamalaking pangarap ni Jilindong? Ang pinakamalaking kong pangarap ay, sana'y maging masaya ang aking babae, na makakain ng masaya araw-araw. Sana'y maging masaya ang aking babae, na makakain ng masaya araw-araw. Ginoong G. May nangyari. Anong nangyari? Namatay sina An Guoqiang at An Ru. Si Guangming ang gumawa nito. Guangming. Ang ganda-ganda ng pagkain ni Madam. Kailan babalik si President G? Hindi pa alam. Pagkatapos iyon, si G. Sihan ay umalis para sa isang negosyo. Dinadala pa rin ang diary. Di namin alam kung kailan siya babalik. Gustong-gusto kong malaman kung ano pa ang nasa diary ni Jilindong. May iba pang impormasyon. Mufan. Hello. Kumusta? Ako ay tagapaglutas ng tahanan ni Mufan, at ngayon ay nagpapahayag ako sa iyo. Ang kompetisyon sa disenyo ng alahas na ginaganap ng Mufan Group, naging bahagi ng pagnanalo ang iyong trabaho. Talaga. Pakisulpot kang dumating sa kanto ng Mufan ngayon mismo. May mga mataas na opisyal. Ang layunin kong makita ang lahat ng disenyador. Ngayon. Ngunit malakas ang banta sa labas ngayon. Bago akong bumalik, huwag kang magpunta sa anumang lugar. Ngunit, kung makita kong lumabas ka ng bahay ni Gigi, nasira na ako, ang talaarawan ni Jilindong. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ako pinapalabas ni G. Sihan, ngunit ang kompetisyon sa disenyo na ito, ay pinaghirapan ko ng 2 taon. Miss Ann, nandyan ka pa ba? Kailangan mong makarating sa Mufan bago magsampu. Matatapos ang pagpupulong sa alas 12. Ngayon ay alas 9:30 na. Mayroon pang 2 oras at kalahati hanggang alas 12. Sana, walang makakapagtala kung lalabas ako. Oo. Darating na ako. Ginoo. Sandali lang, Ginoo. Mabilis, agad na ipaalam sa binata, tumakas ang ginang. Ginoo, nagawa na lahat. Sundan mo siya. Ginoong G, may nangyaring masama sa bahay. Biglang umalis ang ginang. 2 bodyguard ay naantok din. Ayon sa surveillance, ay isang profesional na mamamatay tao. Agad na hanapin ang cellphone ni Anling. Ihanda ang helicopter. Babalik ako agad. Oo. Dito. Ito ang The Fun, ang pinakamalaking luxury goods group sa buong mundo. Lugar na pinapangarap ng bawat jewelry designer. Alam mo na ba? Sa pagkakataong ito, palitan na ang mga interviewer sa kompetisyon. Ang taong nasa likod ni The Fun ay mag-i-interview sa atin. Ang ibig mong sabihin, si Guangming ang magiging interviewer natin. Ano? Si Guangming. Oo nga, iyan ay si Guangming. Kilala siya sa industriya bilang may pinakamataas na panlasa.
At napakapilihing tao. Sobrang dami ng mga designer na naalis, na hindi mabilang. Ngunit, kung makakamit ko ang kanyang pahiwatig, iyon ay nangangahulugan ng paglalago ng eroplano, nakakabagsak. Sigurado akong hindi pipiliin ni Gongming ang aking bagong disenyo. Narito na si Gongzong. Siya. Si Gongming. Nakakabighani. Bakit parang ako? May hindi maipaliwanag na pamilyar sa kanya. Magandang araw, Ginoong Gong. Magandang araw, Ginoong Gong. Ay, nagkakataon kaming makita ang bawat isa. Ang elevator ni Gongzong ay nasa itaas na. Dati mag-wait din tayo doon. Ang aking design. Nabigo ka, ito ay elevator ni Gongzong. Ngunit ang aking design ay narito. Ito ba ang iyong draft? Oo, Ginoong Gong. Ito ang aking design draft. Annie. Ang iyong design ay may sariling katangian. Sumama ka sa akin. Umupo. Hamupa ka. Huwag kang masyadong kabahan. Natatakot ka bang masaktan? Kailangan ba ng asukal? Hindi na, salamat. Narinig ko na ang pamilya ni Gong sa likod ni Gongzong ay isang mayamang angkan din, kasing galing ng pamilya Ji. Hindi ko inasahan na itong si Ginoong Gong ay medyo approachable. Ikaw. Talagang kamukha mo siya. Ano? Walang anuman. Kumusta ang 5 milyong taunang sahod? 5 milyon. Ginoong Gong, huwag kang magbiro. 10 milyon. Ginoong Gong, huwag kang ganyan. Baguhan lang ako, hindi ako nagbibiro. Basta manatili ka sa Mufan, manatili sa pamilya Gong, manatili sa tabi ko, kahit gaano karami ang gusto mo. Annie. GC Han. Upo ka na. Ginoong Gong, papalawakin ko, yung si GC Han. Sa totoo lang, kami. Dumating. Naglakas loob kang lumabas sa harap niya, bakit hindi ako makagalaw? Mukhang hindi maganda ang relasyon nilang dalawa. Tara na. Kuminto ka. Ginoong G. Baka nababaliw ka. Dito ito sa teritoryo ng pamilya Gong. Walang pinahintulutan ko, walang sinuman. Ang maaaring dalhin siya palayo. Paano nangyari ito? Kaya subukan natin. GC An, dumating ako dito talagang para sa interview. Wala kang kailangang ipaliwanag. Ginoong G. Annie, gusto ko nang magpasya. Annie, manatili ka sa Mufan. Bibigyan kita ng pinakamagandang tratuhin sa buong mundo. Ikaw ang magiging pangunahing designer ni Mufan. Pumunta ka rito. Nakakalito. Ang mga kondisyon ni Gongming ay napakapikit ngunit nararamdaman ko na hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Sige na, huwag mo akong sanaing magsalita, alam kong ano ang gusto mo. Pero hindi si Annie ang susunod sa iyo, sana lang akin sa akin ang kanyang pakikinggan. Tama. Si Kishihan ay nagpapahiwatig tungkol sa aking dyaryo. Narito na nga pala. Nakikita ko na siya ay sobrang galit na, mas mabuti akong huwag na lang siyang gawin. Ang Ginoong Miyagi, salamat sa pagkilala mo. Ngunit kailangan ko nang bumalik. Pasensya na. Gongming, isa lang ang aking babala sa iyo. Kung muli mong susundin ang Annie, aabutin kita.
Magandang larawan. Ji Lindong. Patuloy mo pa rin pinoprotektahan siya. Ngunit si Angie, dapat ay akin. Hindi ko siya pakakawalan. Bakit ka umalis at nakipagkita kay Gongming? Hindi ko siya sinadyang makita. Si Gongming ang aming tagapanayam sa pagkakataong ito. Pumunta ako sa Mafan para lumahok sa patimpalak sa disenyo, para makahanap ng trabaho. Iyon lang. Si Gongming ay isang miyembro ng pamilya Gong. Gusto kanyang patayin. Mas madali pa ito kaysa sa pagpiga ng langgam. Ngunit, mula ngayon, dudulog ka lang sa bahay. Wala kang pupuntahan. Ano naman ang laro ko? Laro. Magkano ipinagpipilit ni Gongming na ibayad sa iyo? 2 beses yun sa iyo. Pwede mo akong gawin kahit paano, pero hindi ako para sa pera. Nagpunta ako kay Wuhan, para sa pagkamit ng aking pangarap. Hindi ako gustong walang ginagawa na magtago lang sa bahay. Annie, tunay kong kailangan kitang turuan. Kaya hindi mo matutunan. Sumapay ka, dalhin mo ang kandila ko dito. Dalhin mo ang kandila ko dito. Oo. Anong ginagawa mo? Sinabi ko na sa iyo. Kung sakaling lumabas ka, aalisin ko ang diary ni Ji Lindong. Huwag. Huwag. Pakiusap. Maaari bang huwag mong sunugin ang kalaarawan ni Ji Lindong? Pakiusap. Angie, huwag. Walang gamot sa pagsisisi sa mundong ito. Hindi. Huwag. Huwag. Huwag mo. Huwag mong sunugin ito. Huwag. Wala nang anuman. Hindi kita pinapayagang pumunta sa Mafan. Hindi kita pinapayagang makita si Gongming, para sa kabutihan mo. Walang anuman. Basta't ako, walang magawa ng maayos. Walang makuha. Kung maaari, sana mamatay na lang ako ngayon. Annie. Huwag mong ganito ang isipin. May dahilan kung bakit ko ginagawa ito. Hindi kita pinapayagang makipagkita kay Gongming dahil gustong patayin ni Gongming si ikaw. Dahil gustong patayin ni Gongming si ikaw. Anong sinasabi mo? Laging gustong kunin ng pamilya Gong ang buhay mo. Sila ang nagpadala ng tao para patayin ka 6 na taon na ang nakalipas. Si An Bokyang ay gustong patayin ka para manahimik dahil natatakot siya sa paghihiganti ni Gongming. Ngunit ako at ang pamilya Gong. Si Gongming. Walang kinalaman dito. Bakit nila ako gustong patayin? Hindi mo kailangang malaman ang dahilan. Ang kailangan mo lang malaman ay umiwas sa lahat ng tao sa palasyo. Sige. Sige na. Pasensya na. Hindi ko dapat sinunog ang diary ni Ji Lindong. Ji Lindong. Pwede ba akong pumunta para makita siya? Ji Lindong. Pasensya na. Nadukat ko ang iyong diary. Kasama ng mga alaala ng nanay ko. Hindi na ito maibabalik pang muli. Sobrang inutil ko. Talagang sobrang wala akong silbi. Hindi ko maprotektahan ang diary mo. Hindi ko rin maprotektahan ang mga alaala ng ina ko at ang kanyang abo.
pati na ang aking sariling buhay. Kailangan pang protektahan ng iba. Ginoong Mrs., hindi ka pa nagpahinga mula nang bumalik ka sa kwarto kagabi. Magkakaroon pa tayo ng biyayahan sa lumang bahay ng amo ngayon. Pwede mo bang isuko ang iyong katawan? Wala kang problema. Wala akong problema. Binata. Maghanda ka na. Dapat na kaming umalis. Through the endless daydream, I saw you on the way back. There I walk with you in my arms. Maaga na bang pupunta sa lumang bahay para kumain? Sino ang nagsabing pupunta sa lumang bahay? Saan tayo pupunta? Narito ka na lang makakilala. Maganda ang studio ng alahas dito, at saka mayroon. Maraming mahalagang alahas ang nakalagay dito. Napaka-ustro mo nito, tama kang lahat. Sa mundo, siguro walang disenyong ayaw nito. Hindi ko alam. Kaninong studio ito? Sa iyo ito. Ginoo. Dito ang pinakamagandang jewelry studio sa buong lungsod. Kahapon, si Ginoong G, binili ito ng magdamag. Ang mga ito ay mga pinakabistong alahas. Pinagkalahatan din itong binili ni Geng Boss. Bakit mo ginalaw ang lahat ng ito? Dahil gusto kong magpaumanhin sa iyo, tungkol sa nangyari kahapon. Kahit na dahil sa pag-aalala ko sa iyo, hindi ko dapat pinagsamantalahan ang iyong pangarap. Andy, itong studio na ito ay para sa iyo. Maaari mong gawin ang kahit anong nais mo. Salamat sa iyo. Gusto ko ito. Halika na, malaking designer. Sa mga alahas na ito, wala akong alam. Paki-introduce mo naman sa akin. Isang malaking karangalan. Itong mga perlas na jade, ay koleksyon ng magnet ng gasolina, na silahatan. Ang 108 perlas sa itaas, ay kinuha mula sa iba't ibang jade ng emperador, at ang kulay nito, laki, sining. Halos pareho. Tinatawag na, imperial na esmeralda ng mahabang pader. Ang pulse series na ito, ay tinatawag na dakilang kagandahan. Ito ay gawa sa 9 na piraso ng ruby, at 204 na piraso. Ang 21 karat na diamante ay may kakaibang pamumuo. Malaking hamon ito sa paggawa. Nakaraan ko nang basahin ang kanyang paliwanag sa magazine. Hindi ko akala, makakakita ako ng tunay ngayon. Tanga nga naman, binili mo pa ang Eternal Vow. Anong espesyal nito? Ang this necklace. Ito ang panahon ng 19 na siglo, ng hari ng England na si Haring Edward III, at ang simbolo ng kanilang pag-ibig si Prinsesa Kate. Sa isang sayaw, si Haring Edward III, ay nagkaroon ng tingin sa Prinsesa Kate na may hawak na ito nang walang katapusang kasumpisalan, at agad silang nagmahal. Sabi ni Edward III. Ang mga mata ng reyna, ay parang isang saki na ito, malalim at kaakit-akit. Maganda ang kwentong ito. Ang pangakong walang hanggan ay bagay din sa'yo. Kaya, ako ay nagagalak. Naanyayahan kang sumayaw kasama ko. Andy. Patawad kahapon. Maaari mo ba akong patawarin? Ginoo G. Ginoo G, tumawag ang lumang bahay. Inaanyayahan kayo at ang iyong asawang pumunta agad. Tara na. Pumunta sa lumang bahay.
Binata, ang Ginoo at ginang naghihintay sa iyo sa looban ngunit na. Tatay, nanay. Ito si Annie. Tatay, nanay. Ito ang babae na gustong ipagsasalaksak mo. Isang vase. May bagay akong ipagmalaki sa iyo, sumunod ka lang sa akin. Pumayag ka na, ako na lang. Sasabihin ko lang ito ng mabilis. Ikasal mo siya kay Annie. Ikasal mo siya kay Annie. Ilagay mo sa paliguan si Gangming. Magpakasal ka muli ng isang maginoong babae mula sa may pamilyang mayaman. Agad na. Mag-anak kayo agad. Hindi posible. Paano hindi? Huwag mong kalimutan, noong araw, ako ang nagligtas sa iyo mula sa kamatayan, para mabuhay ka bilang kapalit ni si Han. Para ipasa ang angkan ng G. Hindi para maging isang sinta. Kaya huwag mo rin kalimutan. Bakit ako naging G si Han noong una, kung hindi para protektahan si Annie? Sa tingin mo babalik ako sa pamilya G. Pero, mabubuhay ka lamang ng 4 na taon. Namatay ka na para sa babaeng iyon isang beses, at iniligtas mo siya ng 6 na taon. Ito, hindi pa ba sapat? Kahit isang araw na lang ang natitira sa buhay ko, Annie, hindi ko talaga ipapakita ang pag-alis. Bukod dito, nais kitang paalalahanan. Ako ang may kontrol sa Jing ngayon. Hindi ikaw, mas mabuti pang maging maganda ka, magsalita ka ng mas tahimik. Mukhang hindi ako gusto ng nanay ni JC Han, Mama. Pasensya na, medyo labis ang tawag mo. Huwag mo akong tawaging nanay, kahit na itawagin mo akong kakahong babae, sa buong Beijing. Sapat ang maaaring tawagin lamang ito ng ilang dalawang binibini mula sa may bahay. Ikaw ay parin. Tulad nila. Tawagin mo akong Ginyo. Sige na. Ngayon ay, kaarawan ng ama ni JC Han. Mas mabuting tiisin kung kaya, sige. Gina, G. Hindi nakapagtataka na kinasal si JC Han sa iyo, mga kababaihang galing sa simpleng pamilya. Talagang masunurin. Mag-asa na. Sinasabi kong mag-asasa. Naririto pang masusunod ka pa. Masusunod ka pa pala kaysa sa aso. Nagulat ako na gusto niyang ikasal ka, para lang makahanap ng isang simpleng babae upang maglaro, ngunit hindi ko akala, kayo'y naglalaro ng masyadong ginto. Sige na, ang oras ng pag-uwi ng pagkain ay malapit na. Pumunta ka na sa kusina at maghanda ka na. Sandali. Ilagay mo ang iyong apron sa kanya. Opo. Dinalili. Anong ibig mong sabihin? Narinig mo ba ang isang salita? Magpapalit ng damit ay hindi pa rin hindi pang prince. Pwede mong isuot ang pinakamahusay na damit pero hindi pa rin kayang lumabas sa pananampalataya. Tignan mo, ngayon ka ay nasa gitna nila. Ito ang tinatawag na pagkakaisa. G. Lindong. Ikaw na nakasuot ng pagkatao ni si Han, ay talagang gustong magpakasal sa ganitong cute na tao, kaya bibigyan kita ng magandang aral. Lumapit ka. Ihanda mo ang alak. Bakit hindi ka pa umaalis? Ako ang magbibigay sa'yo. Ako ang magbibigay sa'yo.
Anong ginagawa mo? Siyempre, ako ang maglalagay ng alak sa'yo. Maaari bang itanong? Gaano karaming ice ang gusto mong idagdag? Mukha nakalimutan mo. Ano itong lugar na ito? Ano na ang aking pagkatao? Pasensya na. Kapag ako ay naantig sa aking kahinaan, nagiging impulsive ako. Kapag ako ay naging impulsive, anumang bagay ay magagawa ko. Ito ang sagot. Nasiyahan ka ba? Ano ang ginagawa niyo? Hindi ba't anak mo ito? Hiniling ko lang sa kanyang babae na tulungan akong magbuhos ng alak, pero siya'y nagbuhos sa akin ng alak at nagbanta pa sa akin. At ikaw rin. Akala mo ba'y apelyido mo ay G? Talaga bang pakakasalan mo siya? Wala ka pang maayos na kasal. Isa lang siyang cute na nilalang na sinusuportahan. G-Sihan, subukan mong insultuhan siya muli. Bastos na tao, nabaliw ka na ba? Siya ay... Kung muli kang mang-insulto sa aking asawa, susunod taon, mag-aalay ako ng alak sa iyong libingan. Apelyido mong G, ganyan ka lang tumingin. Ipinapahiya ba ako ng batang ito? Lahat ng ito ay dahil sa akin. Kaya niya ito lahat. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, patay na ang basura. Kailangan ko pa bang humingi sa kanya? Tandaan mo ito. Mula ngayon, ano man ang mangyari kay G. Lintong, hindi ka pwedeng magsalita ng kahit isang salita. Isang batang hindi mabubuhay ng ilang taon. Kinukuha nila ang pagkakakilanlan ng anak ko, at pinapangyari nilang parang hari sa ulo ko. Kung ayaw mong mapahinga ng maayos, huwag ka nang umaasang magiging masaya ka. Pasensya na. Ngayon ay kaarawan ng ama mo. At nagdulot ka ng ganitong hindi magandang araw. Sila ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Ang magbabala ay sila, hindi kita. Salamat sa pagtanggap mo sa akin. Huwag kang maging masyadong magalang sa akin. Kung may nakakagulo sa'yo, ipaglaban mo na lang. Gamitin mo ang posisyon mo, tumakat sa mga mahihina. Narito ba? Tama na, mayroon pa akong ibibigay sa'yo. Anong bagay? Mga alaala ng nanay mo, nahanap na, talaga. Ginoo, totoo nga. Ang alahas ng ina mo, binili ng isang mahiwagang buyer noong nakaraang buwan. At sinabi ng buyer, nakahanda siyang ibalik sa iyo ang braso nito nang walang bayad. Nasa studio na lang siya at naghihintay ka. Sige, papunta na tayo sa studio. Oo. Saan nga ba yung buyer? Annie, muling magkita tayo. At saka, Ginoong G, ikaw, ang bumili ng bracelet. Totoo at walang duda. Annie, hindi ko talaga inasahan na ikaw pala ang may-ari ng kamay. Talagang may tadhana tayo. Huwag mong isipin na makakaabala ka kay Annie. Agad kang umalis dito. Umalis. Naaalala ko na ang may-ari ng studio na ito, ikaw si Miss Ann, di ba? Anong karapatan mong paalisan ako? At huwag mong kalimutan, ngayong hawak ko ang bracelet na pinakagusto ni Annie. Annie, magkape tayo para pag-usapan ang tungkol sa bracelet. Singsing ng iyong ina, hahanapan kita ng paraan, pero huwag kang susunod sa kanya. Ginoong G, pwede ba tayong mag-usap ng tahimik? Alam kong nag-aalala ka, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Ano ka ba? Sasampalatin mo pa rin ako. Ito ang iyong pinaunlad na, kabalakang kapsulang bomba, ngunit ma-remote control ang pagpapabomba nito.
Ngayon, ang buhay ko ay sa iyo. Sasampalatin mo na ba ako? Gongmin. Ano talaga ang plano mo? Patingin mo. Kung gusto kong patayin ka, gagawin ko iyon. Nang dumating ka sa Moonfan, hindi matatapos hanggang ngayon. Ibinibigay natin ito sa orihinal na may-ari. Nanay. Ginoong Gong. Salamat sa pagbabalik ng mga alaala ng mama ko, at ikaw. Maari mo ba akong dalhin sa libingan ng mama mo? Gusto ko. Sanang makilala ang may-ari ng Pulseres. Ginoong Gong. Iyan ang libingan ng mama ko. Ako. Tunay na tingnan. Ano kaya kung kilala si Gongming ang ina? Ano kaya kung kilala si Gongming ang ina? Ngunit nang buhay pa ang ina, siya ay lamang bata pa. Ang anak na may pagmamahal, Anili. Bakit? Walang kahit isang larawan na naiwan. Mingming. Mingming, halika dito. Nay, niyayakap kita. Mingming. Halika dito. Tama. Pasensya na. Tatay. Kailan mo pinatay si Anying? Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ko. Pwede na bang pagkatiwalaan? Gongming. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginoong G, bumalik na sila. Ayos na. Uuwi ka na. Salamat, Ginoong Gong. Sa mga susunod, hindi mo na kailangang maging ganoon ka magalang sa akin. Ito ang aking business card. Kung may anumang bagay, makipag-ugnayan ka sa akin anumang oras. Ginoong Gong, sa totoo lang, may tanong ako sa iyo. Ginagawa mo ito dahil kilala mo ang aking ina. Annie. Ayos ka lang ba? Ito ang kauna-unahang pagkakataon. Kailan mo pinatay si Annie? Tungkol dito. May sarili akong plano. Magmadali ka. Huwag kalimutan, hindi ka tatagal ng kalahating taon. Kanina, saan kanya dinala? Pumunta ako sa libingan ng nanay ko. Sabi niya, gusto niyang makilala ang nanay ko. Kilala ni Gongming ang nanay. Ano ba talaga ang gusto niyang gawin? Palagi siyang kumikilos ayon sa kanyang nais. Kailangan mo lang malaman, mas mabuting lumayo ka sa kanya. May naiwan akong bagay sa opisina. Maghintay ka sa sasakyan. Babalik ako agad. Totoong tulad ng sinabi ni GC Han, Gongmi, kailangan lang sumunod sa gusto. Bakit parang may itinatago si GC Han? Anong itinatago mo sa akin? Tumalikas ka pala. Lumayo ka sa kanya.
Wala kang kailangang matakot. Wala akong kasalanan kay Annie. Wala akong kasalanan. Kung hindi ako 6 na taon na ang nakalipas, maaring si Annie ay naging alay mo na. Gongmi. Inalagaan ko si Annie ng 7 taon. Hindi ko siya papayagang malagay sa panganib. Umalis ka agad sa kabisera. Tapos na. Hindi tama. Siguradong may itinatagong lihim si GC Han sa akin. Kailangan kong pumunta at tingnan. Umalis ka agad sa kabisera. Sa tingin mo, nasa mga salitang ito mo lang. Matatakot mo ako. Hindi kita tinatakot. Nagtatala ako sa iyo. Gongmi. Hindi na muling maloloko si Annie. Alam na niya ang nakaraang 20 taon, na ang banta sa kanyang buhay ay ikaw. Bakit mo ito ginawa? Hindi ka ba natatakot na mahahayag ang iyong lihim? Kung malaman ni Annie na ang taong tinatakas-takasan niya, si Ji Lintang, ay hindi namatay, at siya ay pinapaliguan mo ng mga kasinungalingan. Hulaan mo. Ano ang mangyayari kay Annie? Mas mabuti na. Gumawa tayo ng kasunduan. Huwag mong pigilan akong lapitan si Annie. Hindi ko rin isisiwalat ang iyong pagkakakilanlan. Paano? Mukhang may problema ka na ngayon. Bakit ka nandito? Ako. Naiwan ko ang bag ko dito. Sige, hindi na kita istorbohin. Ginoong G. Sinasabi ko lang, mag-isip ka ng mabuti. Paano nandito si Gongming? May kailangan ba siyang sabihin sa'yo? Tingin ko sa itsura ni Annie. Mukhang hindi niya narinig ang sinabi ni Gongming. Wala siyang sinabi. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Tara na. Uuwi tayo. Huwag mo akong pigilan na lapitan si Annie. Hindi ko rin ibubulgar ang iyong pagkatao. May iba pang pagkatao si GC Han. Sino pa siya? May iba pang pagkatao si GC Han. Sino pa siya? Mag-ingat. Ginoong G. Mga daang winter spring, hello. Daan ng taglamig at tagsibol, hello. Yung ako. Hello. Ang lamig. Annie. Ang lamig. Annie. Annie. Sobrang lamig, Annie. Sobrang lamig. Saan ito? Imbakan ng yelo. Sobrang lamig. Annie. Magpatuloy ka, Gia, malapit na tayong makalabas. Ji Lindong, sa wakas, nahuli na kita. Kung iisipin, dahil ito sa iyong tulong. Ginoong Gang. Ginang, G, walang anuman, kunting tulong lang ito. Ngunit Ginang, G, para sa nag-iisang tagapagmana ng pamilya G, ang galing-galing niyang magawa ito. Wala ba siyang takot na malaman ito ni General G? Magbabago ba ang kanilang pakikipagkaibigan? Pakikipagkaibigan.
Siya ay nagpakilala ng masamang tao at nagbuntot ng bata sa labas. Anong pakikipagkaibigan ng kanyang ipinagbibigay daan sa akin? Paano pa nga? Siya pa nga'y pinayagan niyang si Jilindo ang masamang bata, sa ngalan ng anak ko. Pasok sa loob ng bahay, para maging tagapagmana ng pamilya G. Pero sisihan ko ay nag-iisa lang na nakahalmusay dito. Maliban sa akin, walang nakakaalala na siya ang tunay na makapangyarihang unang anak ng G, tunay na tagapagmana ng pamilya ng G. Nagbigay na ako ng malaking sacrifice. Ngunit si Jilindong, para sa isang hindi kabawasan at hindi kawas ng babae, siya ay nagkasala sa akin. Si G Siyang na matanda ay hiniling sa akin na tanggapin ito. Kung gayon ay iiwanan ko si Jilindong. Ipagwag ang lahat ng impluensya ni Guy. Ang bagay na hindi makamit ng aking anak, huwag mag-asang makamit ng iba. Sige. Ano ang plano ni Guy? Mas madaling sabihin. Magkano ang temperatura sa Rainer? -10 grado. Ilagay mo ito sa 20 na degree. Gawin mong matulo mabuti silang lahat. Gagawin kong mag-alay sa aking anak ang buhay nila. Oo. Anyi, magpatuloy ka. Malapit nang dumating si Wei Zuo para kunin tayo. Jilindong. Ikaw ba yun? Ang lamig-lamig ko na. Jilindong. Sakit ang ulo ko. Jilindong. Anyi. May lagnat ka na. -20 degrees. Bakit hindi pa rin dumadating si Waizua? Hindi makakaya ni Anyi. Anyi. Maghintay ka lang sa akin. Hindi ko akalain na itong anak sa labas. Mayroon pa palang mahihinang sandata. Ang malaking pintuang ito ay espesyal na gawa ng Alemanya na pananggalang. Kahit na tumama, sa susunod na buhay, di mo pa rin ito mabubuksan. Jilindong. Maghintay ka na lang sa kamatayan. Ginoo G. Mas mainam pa rin na mag-ingat. Dahil ito ay bahay ni Jilindong. Gusto mong mamatay siya sa sarili niyang bahay. Hindi naman ito makatwiran. Sobrang malayo sa katotohanan. Sa tingin ko, mabilis na may darating na tutulong sa kanya. Huwag mag-alala. Ito ay matagal ko nang inaasahan. Sa lugar na ito, sa 5 milya radius, matagal ko nang kinansela ang signal. Ito. Ngayon, parang isang piraso ng ladrillo lang, si Jilindong. Huwag mong isipin na mahahanap siya sa pamamagitan ng lokasyon, at lahat ng mga tao sa bahay na ito, ay pinapahinga ko ng 3 araw, nang matagpuan si Jilindong. Siya ay naging isang napakalamig na bangkay, na nagyelo na. Ginang G. Napakaplano. Manatili si Anyi. Baba sa -20. Paano makakatagal si Anyi? Jilindong. Ang lamig. Parang mas mainit na ngayon. Anyi. Magtiyaga ka pa, Anyi. Magtiyaga pa, magtiyaga pa. Anyi, Anyi. Anyi, magtiyaga pa, magtiyaga pa. Jilindong. Anyi. Magtiis ka pa sandali, Jilindong. Gusto kong uminom ng tubig. Tubig. Walang tubig naman. Tubig. Wala na'y walang problema, Jilindong. Wala na'y walang problema, Jilindong. Huwag kang mag-alala. Wala. Ayaw na lang kung ayaw.
Hindi ko akalain na ang pamilya namin ay magkakaroon ng ganitong masigasig na tao. 6 na taon na ang nakalilipas para lang mailigtas si Annie. Halos mamatay na siya. Kailangan pa ng buong katawan na palitan bago siya nailigtas. Ngayon, brabang pa rin siyang magbuhos ng sariling dugo. Hindi ko kailangan. Ako lang ang magdedehekasyon para mapatay ako. Pagpapadugo sa sarili ang ikasasawi ng sarili. Tama. G. Lindong. Hindi ka ba takot mamatay? G. Lindong. Mamamatay ka agad. Magpakababa ka naman dito para maging kasama ng humble layset ng anak ko. Sige nga pala. Hindi makakamit ng Gigi Madam ang layunin niya. Gigi Boss, paano ka? Mabilis, ilagay na ninyo sa ospital si Gigi Boss at Madam. Paano'y posibleng mangyari ito? Maliwanag na pinigilan ko na ang signal. Bakit pa rin nila natagpuan si G. Lindong? Pasensya na, Ginang. G. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, nakamali ako. Nadala ko ang kagamitan na nakakabuwal ng signal. Hindi ko rin sinasadyang. Ipinasa mo ang usapan natin kanina, kay Ginoong G. Ikaw. Ibinetray mo ako. Hindi ko kailanman balak makipagsabuatan sa iyo. Paano ka nag-uusap ng pagtataksil? Makinig ka. Sa mundong ito, ang pinakamahalaga sa akin ay si Anying. Sino mang gustong saktan siya, ay aalisin ko. Nais mo bang makipaglaban ako sa iyo? Mahal na mahal, nang ahas kang saktan ng aking nag-iisang anak. Asawa. Panginoon, pakinggan mo ako. Ako lang ay isang sandaling nagkamali. Pakisilangan mong bigyan akong ikalawang pagkakataon, Panginoon. Ngayon ay pinaghaluan mo ang aking anak. Naririto ka na bang? Bigyan siya ng pagkakataon. Sumigaw ng tulong. Dalhin siya at itapon siya sa akin. Ipadala sa Africa. Huwag nang bumalik kailanman. Asawa, hindi na ako mangangahas muli. Asawa, hindi na ako mangangahas muli. Asawa. Paborito kong asawa. Annie. Basta makalilimot ka at mabuhay kang maayos. Wala na akong pakialam kahit mamatay ako. G. Lindong. Nagising na po kayo, Aling G. Naging mainit ang iyong lagnat hanggang 41 grado. Nag-alala si Mr. G habang siya ay papasok sa kwarto ng pagbibigay ng dugo. Hindi tama. Hindi ako nananaginip. At ang nagbigay sa akin ng dugo ay si G. Sihan. Nasaan si G. Sihan? Nasa silid sa kanto ng pasilyo si Ginoong G. G. Sihan. G. Sihan. Bakit? Bigla akong nakakaramdam ng ganitong kaba. Parang may nangyaring masama kay G. Sihan. Annie. Tatay, nasaan si Sihan? May mukha ka pang magtatanong. Malapit na siyang mapahamak dahil sa'yo. Tingnan mo. Anong ibig sabihin? G. Lindong. Bakit pangalan niya ang nakalagay dito? Kalat-kalat na dugo, palaging nakikita. Kung hindi siya ang pangalan niya, sino pa kaya? Apelyido'y Ann, ikaw ay isang magnanakaw. 6 na taon na ang nakalipas, pinagsamantalahan mo siya, kaya't siya lang ang makakat-SNG ng 10 taon. Ngayon, para lang sa'yo, napakaraming dumi, 1 taon, ay hindi na siya makakabuhay pa. Ngunit, ang anak mo ay si G. Sihan, dapat sana. Meron akong 2 anak. Isa ay anak sa kasal na si G. Sihan. Ang isa ay anak sa labas. Si G. Lindong. Si Sihan ay may congenital na sakit sa isip. Bigla siyang pumanaw 6 na taon na ang nakararaan. Upang hindi makapagdulot ng epekto sa pamilya G, kailangan kong hanapin ang taong itinaboy ko. Nakamukha ni Sihan. Si G. Lindong. Hindi ko akalain na ang pamilya G ko ay nagkaroon ng ganitong tao. Dahil sa isang babae, nagsumbong ng kanyang buhay. Ang aking bagay. Hindi mo kailangang alalahanin. Ano kaya kung mag-isip tayo ng isang traitor? Bumalik ka at palitan mo ang identidad ni Sihan. Saka pinahihintulutan kitang gamitin ang kapangyarihan ng pamilya ni G, laban sa pamilya ni Gong, upang protektahan si Annie. Nagkasya. Kaya, siya ay hindi talaga si G. Sihan. Siya ay CL2. Nakawang dugo ang pagbagsak ng atay at bato. Siya. Si G. Lindong. G. Lindong. Sabi ng doktor, ang buhay ni G. Lindong ay hindi na aabot ng kalahating taon. Nabaliw siya. Nalaman ko na talaga ikaw. G. Lindong.
Jilindong. 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 Abogado Leo. Ilipat mo lahat ng ari-arian ko sa pangalan ng asawa ko. Bawat pondo ay ilipat sa pangalan ng asawa ko. Jilindong. Angie. Jilindong. Angie. Angie. 내가 옆에 있을게 너를 놓치지 않을게 멀어져가는 이 시간 속에서 지켜줄게 그냥 곁에 있어줘 그렇게 날 바라봐줘 눈을 감으면 언제든 떠오르는 너 Jilando. Nang lakad mo sa akin ng 79 na hakbang, huling hakbang. Ako na ang gagawin. Ginoo, Madam, hinihintay ka po. Anong pakay mo dito? Tatay. Gusto kong iligtas si Jilindong. Sabihin mo sa akin kung anong paraan ang makakapagligtas sa kanya, kahit na may kaunting pag-asa. Handa akong magpursige, kahit na. Ipagpalit ang aking buhay. Ipagpalit ang iyong buhay. Handa ka rin. Mayroon talagang paraan. Ayon sa aking kaalaman, may hawak si Gangming ng isang gamot na makakapagligtas sa buhay ni Lindong. Ibig mong sabihin, ay hanapin ko si Gangming. Walang silbi ang maghanap, hindi kanya bibigyan. Maliban na lang kung gamitin mo ang iyong buhay para mapalitan. Sige. Muling nagkita tayo, dito. Pumunta kayo sa upuan. Anong gusto mong inumin? Kape. Naalala ko na mahilig kang uminom nito, Director Gang. Hindi ako masyadong mahilig sa kape. Ako na lang ang magdadala. May I ask you for a favor? Anong bagay? Sabi nila, may isang lunas ka na makakapagligtas sa buhay ni Jilindong. Kung kaya lang, handa akong ialay ang aking buhay kapalit nito. Kung ito ay 6 na buwan na ang nakalipas, tiyak na papayag ako sa iyong kondisyon. Ngunit ngayon, nagbago ang aking kondisyon. Ano ang kasalukuyang kondisyon? Basta't matapos mo ang mga bagay na ipapagawa ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang gamot. Hindi ko alam kung bakit, mayroon akong isang pakiramdam, Gangming. Hindi niya ako masasaktan. Ikaw. Naaalala mo pa ba kung ano ang itsura ng nanay mo? Hindi ko na maalala, nang 2 taong gulang ako. Pumanaw na siya. Mukhang mas nakakahiya ka pa sa akin. Yung tao sa larawan, bakit kamukha ko? Gumawa ka sana ng isang larawan. Sige. Ay lahat ninyo kaming 3 sa isang larawan. 3 kami. Oo. Ikaw. Ako. At siya. Annie. Annie. Annie, nasaan ka? Tatay, bakit ka nandito? Sinasabi ko lang sa'yo. Pumunta si Annie sa palasyo ni Gangming. Humingi siya ng gamot para sa'yo. Anong sabi mo? Pumunta si Annie kay Gangming. Sino ba ang nagpadala sa kanya gawin iyon? Ako ito. Ako ang nagsabi sa kanya na si Gangming ay may gamot na makakapagligtas sa iyo. Ngunit kailangan niyang ipagpalit ang kanyang sarili para dito. Akala ko ay mababahala at matatakot si Annie. Ngunit hindi ko inasahan na agad siyang pumayag. Alam mo naman,
na hinahanap ng pamilya Gong si Anyi ng mahigit 20 taon. Nahihirapan na akong ipagtanggol siya, tapos ikaw pa ang nag-uudyok sa kanya na mahuli. Kung hindi siya handang ialay ang buhay para iligtas ka, paano siya makakatayo sa tabi mo, at maging ginang ng pamilya G? Huwag kang mag-alala, dinala ko na ang mga elite bodyguard ng pamilya G. Linggong, pumunta ka, at dalhin ang misis ng pamilya G, pabalik dito. Gusto mo bang malaman, bakit ka pinapipintura ng ganitong larawan? Bakit? Isipin mo na may isang kwento akong ipapakita sa iyo, syudad ng lungsod. Mayroong matatandang pamilya. Mayroong mga kaloob-looban na mayroong isang pagkakasala na ipinaglipat ng henerasyon. Isipin mo na may isang kwento akong ipapakita sa iyo, sa kabisera. May isang lumang angkan. Sinasabing ang angkang ito ay may isang sumpa na ipinapasa-pasa. Ito ay ang mga lalaking ipinanganak, nagkakaroon ng congenital na kakaibang sakit na maaari lamang mapawi sa dugo ng kanyang tunay na kapatid na babae para mailigtas ang buhay ng lalaki. Kaya, ang pamilyang ito ay nagpatuloy hanggang ngayon. Sa loob ng 169 na taon, maraming kabataang babae ang naging mga handog para sa kanilang mga kapatid na lalaki sa pamilyang ito. Hindi lamang mga anak na babae ang isinasakripisyo, pati na rin mga ina. Bawat batang lalaki ay tuturuan ng mga nakatatanda ang mga babaeng pinakasalan at isinilang. Ay hindi higit kundi mga kasangkapan para sa pagpapatuloy ng pamilya. Sila ay katulad ng isang upuan at isang hayop. Walang pagkakaiba, paano kaya maging ganito ang mapagbay? Wala ka naong tumutol. Tumutol. Mayroon. 25 taon na ang nakalipas, may isang tapat na ina. Hindi siya sumusuko sa kanyang anak, naging takdang buhay siya na ganito, kaya't siya ay kasama ng kanyang di pa ipinanganak na anak, tumakas. Ngunit ibinagsak lamang niya ang kanyang anak na lalaki sa malamig na pamilya na ito. Saan si Gangming? Ilabas mo ang aking asawa. Ano nangyari pagkatapos? Ano nangyari sa ina at sa anak pagkatapos? Si Presidente Gong. Dinala ni Ji Lindong ang maraming tao, sabi nila. Naipasa mo ang kanyang asawang babae, titingnan po, huwag kang pupunta, walang mas mahalaga kaysa sa pagtapos mo ng pintura ng 3 sa atin. Maging masunurin ka at dito ka magpinta, doon si Ji Lindong, ako na ang bahala. Alagaan mo ng maayos, Ginoo, ang may bahay ni Ji. Oo. Sandali. Kamakailan lang, hindi maganda ang kalusugan ni Ji Lindong. Pakiusap, hinihiling ko sa'yo, huwag mo sanang saktan siya. Nababahala ka lang para sa kanya, wala ka bang kahit konting pag-aalala para sa akin? E paano kung ako ang mamatay? Maging kalmado ka. Kapag natapos ko na, palalayain na kita. Gino. Nagiging mabuti ang iyong kalusugan ah, narito ka na pala. Saan si Annie? Ilagay mo agad siyang malaya. Ilagay mo siyang malaya, hindi posible. Gino. Sana alam mo na, nagmamahal ako kay Annie. Tinatapos ko na ito ng matagal na panahon. Ano? Paano ko siya madadala sa iyo ng madali? Gongmi, gusto mo bang makipag-away sa pamilya G? Huwag mong gawing ganito kabigat, Ginoong G. Humihingi lang ako ng kaunting tulong kay Annie. Bukod dito, pangalang Gong naman talaga siya, karapatan niyang manatili sa mayamang pamilya, syempre lang. G. Lendong, ipakilala ko na naman sa iyo, ito ang pamilya ni Gong. Tiyak bang gusto mo akong sukuran ng baril? Anong pamilya ni Gong? Sadyang isang bilog na naglalabas ng amoy na masama, at kumakain ng dugo ng tao. Ilagay mo na lang si Annie, huwag. Papayagan kong lahat kayong mabuhay sa kasalanan ng pamilya ni Gong, isang walang karapat-dapat na anak, ay magdadaan ng magsalita sa akin ng ganito. Ang aking kapatid, aarihin ko na. G. Lindo. Direktor Gong, nagawa ko na ang larawan. Nangako ka sa akin na hindi mo sasaktan si Ji Lindong. Tingnan mong mabuti. Okay, sino ang may baril sa kanino ngayon? Kahit na, nagawa ko na ang larawan. Ginoong Gong.
Hindi ka pwedeng magsalita na parang walang nangyari. Sige na. Huwag kang tumuturo. Ang dahilan kung bakit ganyan ko hinuhubad ay dahil sa nakakagandahin ka ng drawing. Ito ang gusto kong makita. Dala mo na. Ang gusto mong kunin. Dito. Kunin mo. Salamat po kay Gang. Ina. Tapos na ang aking tungkulin. Nakababatang kapatid. Masaya siya kumpara sa atin lahat. Gong Mi. He only asked you to draw a picture. He did not tell you to do anything else. And he did give me the pill. Pero, what exactly is his relationship with me? He previously sent people to hunt me down. Now he is helping me. Ang katotohanan ng bagay ay matatagpuan rito sa liham na ito. Mahal kong kapatid. Ako ang iyong kapatid na lalaki, Gong Mi. Sa panahong ito, siguradong maraming tanong na akala mo, sa liham na ito, sabihin ko sa iyo ang lahat ng bagay. 25 taon na ang nakalipas, ang ating ina ay tumakas kasama mo mula sa pamilyang Gong. Ninasaktan ko siya. 也恨过你。 Bakit ikaw ang nakatanggap ng pagmamahal ng ina, samantalang ako'y iniwan niya? Kaya, ang paghabol sa iyo ng pamilya Gong, hindi ko kailanman tinigilan. Hindi ko lang inaasahan, na si Ji Lindong ay handang ibuwal ang kanyang buhay para protektahan ka. Nagtataka ako. Talaga bang may taong, magbibigay ng buhay, magmahal ba ng ibang tao? Kaya, sinadya kong lapitan ka. Nalaman ko, si Ji Lindong ay talagang nagmamahal sa iyo ng buong puso, pinoprotektahan ka. Para sa iyo, handa siyang isakripisyo ang sarili niya. Sa sandaling iyon, laki akong nabigla. Annie, hindi minahal ang nanay. Gayon din ako. Kaya, sana may nagmamahal sa'yo. Nang maayos. Maging masaya. Bakit ganito? Huwag malungkot. Ganito si Gang Ming. Nais niyang maging masaya ka mula ngayon. Huwag mong biguin ang kanyang mga inaasahan. Salamat. Kuya. Walang anuman, ate. Kamusta? Maganda ba ang pagkakapinta? Napakaganda. Ito ang batang tinulungan mo. Sulatan ng pasasalamat para sa iyo. Ang itinaguyod mong Lily of the Valley Foundation ay nakatulong na sa 3,000 batang babae na makabalik sa paaralan. Napakabuti. Noong panahong iyon, gamit ang natitirang yaman ng pamilya Gong, itinaguyod ko ang pandasayon na ito. Ang layunin ay tulungan ang higit pang mga babae na makamit ang kanilang independyenteng buhay. Narito, at tila natupad na ito ngayon. Maaari mo bang gawin ang isang pangarap ko? Anong pangarap? Talagang, wala akong pagkakataon na opisyal na magtanong sa iyo. Ngayon, gusto kong ayusin ang pagkukulang na ito. Annie. Ikaw ang tanging taong mahal ko sa mundong ito. Nais kong ipagtanggol ka sa buong buhay ko. Mahal kita. Totoong may mga Diyos, kahit nasaan ako. Sila ay lalapit sa akin.